Malapit na ang birthday ng ating mahal na pong Maria. Ating pong pagnilayan ang kanyang ginawang pagsunod sa Panginoon Diyos na naging daan upang maibigay sa atin na ating tagapagligtas na ating Panginoon Jesucristo, at siya din ang sumunod sa mga salita ng ating Panginoon Jesucristo, kanya nga siya ang masasabi natin tunay na disipulo din ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil diyan, siya ay dinala sa langit ng ating Panginoong Hesus at ginawa naman ng Diyos Ama ng Reyna ng Langit. Ating pagnilayan at ngayong araw nito, tayo ay mag-aano na tungkol sa ating LBS na ika-23rd Sunday in Ordinary Time. Nabibigay sa atin. At dahil po dito, ating pong pagnilayan ang magandang mensahe sa atin na ating banal na simbahan bilang kanyang mga tagasunod at isang komunidad naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, Diyos Ama at Banal na Espiritu Santo. Brother Saint, umpisahan na po natin ang ating masagibong panalangin, pagsamba at papuri sa ating Panginoon Diyos. Okay, sa katahimikan ng ating puso at isipan, damhin natin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal naming Ama, patuloy po kami nagpupuri po sa inyo pong kabanalan, sa inyo pong kadakilaan. Patuloy din po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat po ng kabutihan nyo, sa walang sawang pagmamahal nyo po sa amin. Sa mga biyayang patuloy nyo pinagkakalob po sa amin sa araw. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Mga namin Diyos, para maging karapat-dapat po kami magtipon sa iyong pangalan ngayong gabi, hiling po namin at dalangin naway tuon niyo po ang bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa mga naging kasalanan sa inyo at sa aming kapwa. Banal na Espiritu, punuin mo ang aming puso ng inyong mga biyaya. Basbasan mo ang aming pagmamahal at kawang-gawa upang maging totoo at mapagbigay. Tulungan mo kami sa lahat ng aming mga pangangailangan at pagkalooban kami ng kalaman para gawin namin ang tama. Payuhan mo kami sa aming mga pag-aalinlangan. Palakasin mo kami sa aming kahinaan. Tulungan mo kaming paglabanan upang malayo kami sa lahat ng tukso. At aliwin mo kami sa aming pagkatakot. Nagsusumamo kami, o Banal na Espiritu, na kami ay pakinggan at puspusin ng iyong kaliwanagan sa aming puso, sa aming isip, sa aming kaluluwa. Tulungan mo kaming mamuhay sa kabanalan at lumago sa iyong kabutihan at pagpapala. Dalangin po namin ito sa makapangyarihan pangalan ng iyong anak na si Jesus, nabubuhay at nagari kasama mo kay Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dasalin natin ang Ama namin, Our Father. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Mama Mary, please intercede all our petitions to our loving Father through your Son, Jesus, as we pray. Hail Mary, full of Hail Mary, grace, full of the grace, the Lord Lord is is with with you. you. Blessed are you among Blessed are you women, among and women, blessed and is the blessed is fruit the of fruit your womb, of thy womb, Jesus. Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of Mother of God, God, pray for pray us for us sinners, sinners, now and at the now hour and of at our the death. hour of Amen. our death. Amen. O glory be to the Father, and Glory to be the to the Son, and Father, to and the to the Holy Son, and to the Spirit, Holy Spirit, as as it it was was in the in the beginning, is now, beginning, and is ever shall now, and be, ever shall be, world world without end. without end. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, mga kapatid. Magandang gabi, Pagpalang mga gabi kapatid. sa ating lahat. Okay. Ang ating ebanghelyo ay pinagaling ang lalaking bingi at pipi. Dito mo makikita ang kababaan loob nating Panginoon Diyos na naawa sa mga naghihirap, may kapansanan, at siya ay nagpapagaling. Sa lahat ng nakita natin at nabasa tungkol sa kanya, wala ni isang man siyang tinanggihan na lumapit sa kanya na hindi niya pinagaling. At ganun din po tayo, kung tayo may nararamdaman mga kasakitan, kahinaan, at nawawalan na rin ng lakas ng loob, wag tayong hinaan ng loob na lumapit sa Panginoon Diyos. Bagkus lumapit tayo sa Kanya tayo kumuha ng lakas, kagalingan, at awa. So ang ating babasa po ng Ebanghelyo ngayon na hingang ay walang iba kundi ang ating Bishop Jerome Sumayin niyo ang Castaneda. Panginoon at si Mayor rin. ang mabuting balita ng Panginoong ayon kay San Marcos. Pinupuri Puri ka sa iyo, namin. Panginoon. At pinupuri ka namin, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi, nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka Pinupuri ka namin. namin, Panginoon Yesu Cristo. Pinupuri ka namin, Maganda yung sinasabi Panginoon dito sa akin, dito sa Pinoy version. Ang sabi nila, wow, ang galing-galing talaga niya. Dahil sa kanya, nakakarinig na ang mga bingi at nakapagsasalita na ang mga pipi. Mas animated, ano? Mas animated. Baka iba yung kay Yorme. Wow, lenga-lenga nila. Okay. So, Depende yata sa generation. okay. Simulan na po natin, Brother Hector. Sa talata Yes. 31 at 32. Saan umalis si Jesus at sino ang dinala ng tao kay Jesus?
doon sa Umalis. Decapolis. Okay. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Salamat, kapatid. Walang anuman. Mhm. Gaano kalayo ang Tiro papuntang Decapolis? Brother Tunying, meron ka bang maibabahagi sa amin sa tanong ni Brother Jerome? Gaano daw kalayo ang Tiro sa Decapolis o sa Lake Galilee? Pwede ko ba i-share to? 40 kilometers daw po. Uy, layo niya na. Siguro Eh, i-share ito. Alaga naman, 40. Sige bro, sige Brother Alex. Ayan po, may picture, oh. Kung nasaan yung Tyre, tsaka yung Sidon. Ay. Malayo nga. Wow. Malayo nga. Hindi, Wala pa namang Ito yung healing ng death. Ito yung Ilang Tyre. kilometer yan? Ito yung Hindi nakalagay dito sa slide kung ilang kilometers 40 Pero daw. mukhang malayo siya, oh. Kasi tingnan mo, dito pa yung yung Sea of Galilee or yung lake. Mm. Nandito yung Tyre. Layo. Yan Ilang araw rin yun siguro. Ano pa naman nun, Cadillac sila. Cadillac sila. Kadilakan. Okay. Brother Alex, Opo, Brother Alex, yung kinuha mo na picture, yung Father Cielo Almasan, opo. taga sa amin yun. Taga sa inyo yun? Bah, Wow! Ilocano, Okay. Ilocano yun. Ang galing-galing naman. Alam mo ba yung every time na may LBS tayo, tinitignan ko kung paano siya gumagawa ng homily. Andun, Yan ba? meron po siyang slide presentation. mostly sa kanya. Talagang nagre-research yun. Alam mo naman ng mga karamihan sa Ilocano matatalino. Mashallah. Ano ibig sabihin ng Decapolis? 10 cities. Wow! Diba? Okay, Brother Alex, sa talata Nag-rep yun 33 si brother. at 34, ano naman ang ginawa Sandali po, meron lang lilinawin. Ano yan? Sabi dito, saan ba nagpagaling siya ng pipi at bingi? Decapolis. 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 Hindi po nakalagay kasi dito sa Biblia ko matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Ibig sabihin, Tinahak niya. Nagpasan. nagpunta sila sa Pinakaran. lawa ng Galilea, hindi siya Decapolis siya nagpagaling. Pero makikita niyo po doon sa picture kanina. Makita Oo niyo nga po yung po. lawa. Dumaan siya sa Decapolis, yung 10 cities diyan sa Syria, sa Jordan, at saka diyan sa Israel. Tapos, matapos silang dumaan sa Decapolis, nagpagaling siya. Saan siya nagpagaling? Galilea ng Yun nga po. Yun po yung Tawa ng research Galilea. ni Father ang pangalan to, Almasan. Tinahak niya. Nakikita Sabi niyo niya. po dito, ito po yung Sea of Galilee. Tinahak niya yung 10 cities, pero ayan yung 10 cities, so ayan ang Decapolis. So andito po nakalagay, healing of the deaf and dumb. Mark, nakalagay 7:31 to 37. So nandun po sa may Decapolis. Tinahak niya yung lupay na yun. Ibig Pero sabihin, dinaanan niya yung Sea of Galilee. pero within the boundaries pa rin ng Decapolis. Opo. Baka may ibang alam si Brother Tunying. Tingin, baka meron na. Nga po kasi Kaya po siguro. 10 city yan. Isa na dyan ang nandoon sa Syria, di ba? Ano yung malaking doon, yung pinuntahan nilang malaking bayan sa Syria? Syria? Para malayo na yata yung Syria. Wala po sa Jerusalem yung Syria. Wala po sa Israel yung Syria. Wala nga po. Ang yung Syria nga, doon yung anong pinuntahan doon na city si Pablo? Doon.
Papunta siya doon. Ano yung nga yung city na Galing yun? po siya ng ano, again, Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee into the district of the Decapolis. Yung Malayo pong, Syria. yung pong region ng Decapolis ay nasasakop yan ng Syria, ng Israel at ng Jordan. Hanapin niyo yung sampung city sa Decapolis. Meron diyang isa dyan nasa Syria. Ano yung capital ng Syria? Pinagpuntahan ni Pablo. Damascus. Ayan, isa sa mga city ang Damascus sa Decapolis. Tapos diyan sa Jordan, mga 4 na city yan. Dito sa Israel, 2 city yan. 10 lahat yan eh. So, nandun pa rin siya sa district ng Decapolis. Tama, tama. Ngayon nga, ang tanong ko, saan siyang city nagpagaling? Kasi sa tingin ko, hindi siya sa Decapolis nagpagaling eh. Sabi niya kasi, nagtungo sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. So saan siya nagpagaling? Bakit po parang Sa lawa ng Galilea, sa Capernaum ba, sa Bethsaida ba? hindi po ba Ibig parang sabihin, pabalik? nalagpasan ng Decapolis. Hindi. Pero hindi Basahin mo napasok yung sa Bible. Brother Alex yung sinabi mo, maliwanag yun eh. Yung English na sinabi mo kanina, yung in the district of Oo nga Decapolis. po. Eh, Maliwanag hindi po ba siya pabalik? Ito siya ng Decapolis na nagpagaling. Baka sa Ngayon, tanong ko, city. Brother Tunying, sabi mga sa amin kung ano yung 10 cities na yan. Hindi. Kasi nga dito Hindi ko matandaan ang pangalan ng 10. Basta ang alam ko, ang isa dyan, yung nasa Syria. Tapos, hindi nakasulat tatlo sa Jordan, 2 rito sa tabi ng, sa may lawa, malapit din sa lawa yon, diyan sa Israel, sakop ng Israel. Tapos sa bandang ibaba, doon sa may Dead Sea, meron din doon isa pang city. Yun ang ika-10. Napakalaki pala ng distrito ng Decapolis. Malaki po yung district ng Decapolis. Magmula yan doon sa Syria, yung capital ng Syria, Jordan. tapos 3 dyan sa kabila ng Jordan River, sakop ng Jordan, ayun lumaki. sakop ng Israel, dito sa kabila ng Galilea, Lake, yung 3 pa, mando doon sa bandang ibaba. Kasi Sa po, may- dito sa slide ni Father Almasan, makikita niyo po yung tinahaki, meron siya mga arrows. Ito po ang Tyre. Ito Opo, Tyre. Specify Yan, nila. Ito po yung Sea of Galilee. Lumagpas po siya sa Sea of Galilee. Andito po sa may nakalagay Decapolis, Healing of the Deaf and Dumb. Nasa border siya ng Jordan at saka Gadara. Brother Yes. Alex. Po. Brother Alex, para yung kay brother Tunying, kasi ang binibigyan niya diin yung salitang matapos, tahakin. Opo. Yun ang gumugulo sa isipan niya. Kung intindihin mo, matapos tahakin, ibig sabihin parang lumagpas siya, ang pagkakaintindi niya, lumagpas na siya, di ba? Iba po kasi, Decapolis. iba-iba po kasi Matapos yung iba-iba po kasi yung Hindi pa past natin tense. sa Bible. Present tense yun. Yun ang alam kong Sa Bible ko po, ang nakalagay po, umalis si Jesus sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon, Yeah. papunta sa lawa ng Galilea. Pagdating niya sa lupain ng Decapolis, may mga nagdala sa kanya roon ng isang bingi na halos di makapagsalita at hiniling nila kay Jesus na ipatong dito ang kamay. So iba-iba po kasi yung katagang ginamit. Oh. Sa Greek, basahin mo yung Greek. Yung Greek po kasi wala ko brother available Brother Tunying, naintindihan mo na kasi yung Bible natin na nakalagay matapos tahakin. Pero sa English naman, Sa akin, iba. into the Present tense. district, Kung saan into the nagpagaling. Kasi district of Tinahak niya ang lupain ng Decapolis. Present tense, hindi
Hindi pas, O, may, hindi, may salita Yeah. kasi dito sa amin na nakalagay, matapos. May nakalagay, Matapos matapos. tahakin. Ang ibig sabihin ng Pero, matapos, so since Ah, malaki ang Decapolis, sa Apo. state pa rin So, Decapolis nangyari. ano yun na lang po natin, siguro magkasundo po tayo. What is the importance of knowing the place, exact place, kung saan po hinil or dinala ng mga tao? Hindi, pupuntahan ni Brother Brother Tony. Tony yan eh. Apo, hindi, sa Bible ko, he ministered to the Gentile territory. yun. Yun. Yung Decapolis is Gentile Decapolis is sa territory. dyan. Oo. Sa labas. Kasi sa Roman yan eh, di ba? Yung Oo. mga tek. Brother Mga hindi Tony, Hudyo. bili na tayo ng Hindi bagong Hudyo. bagong Bible. Sige. Bili tayo kasi Okay. yung Mahaba Ano na tayo. tong five- Oh, sa Brother talata. Tunying, ano po natin yung eh. pinupunto nyo po? Bakit nyo po inaalam kung saan exactly? Kasi Okay, baka may Hindi gusto niya i-share si maintindihan Brother yung ano. Tunying regarding doon. Hindi na niya maintindihan yung kanyang ano Oo. na ang pagkalam niya kasi Yeah, bro, lumabas yung na nga sa yung- Decapolis. yung the word matapos tahakin. Ang pagkakaintindi, kahit Ano, ako, bakit ang yun? intindi ko doon, Nasa labas lumabas na ng na siya sa Decapolis. Decapolis. Gayon din siguro ang pagkaintindi niya. Oo. Pero hindi Kaya naman yung word na ginamit sa amin sa loob mismo ay yan. matapos. Sa inyo hindi pagdating eh. Yung pagdating, ibig sabihin nasa Decapolis siya. Sa Nung Decapolis po. dinala yung mga Oo. ano. Eh sa amin kasi matapos tahakin. Ako So naman yun dito, kaya tinahak nagtanong si Brother Tunying. niya. Kaya lang kasi nga po Decapolis yun. So it is made up 10 of 10 cities. cities. So we really do not Malaki. know. We cannot pinpoint which city it is or it was pala. Oo. Clear na yun bro, clear na. Kasi yung word lang kasi na ginamit sa Bible namin. Kaya nagtanong si Brother ano. Tsaka talagang ang unang pagkakaintindi ko, si Decapolis talaga siya Apo. na nagpagaling. Pero nung makita ko yung matapos, sabi ko, siya talaga nagpagaling. Kasi dito sa English ko, Bible English ko, ang sabi, Jesus then left the neighborhood of Tyre, went and Sidon, di ba? Opo. To Lake Galilee, going by a way sa papunta of the territory of 10 towns. So doon sila dumaan sa Decapolis, papunta ng Lake ng Galilee. Anyway, sabi nga lang, tama naman kayo, ano ba importante kung saan ba siya nagpagaling? Ang importante nagpagaling siya ng bingi at saka Yes. tubig. Opo, Okay. yun. Tama. May rekomendasyon ako siguro, baka pwede tayong magbumili na lang ng Bible na pare-pareho. Gumamit. Hindi pwede Pero yun. maganda rin yung iba-iba para may iba-ibang perspective. Alam niyo po tayo. maganda itong iba-iba kasi nagkakaroon ng discussion nga. Oo. Doon sa Brother English, Brother Butch, diyan sa English Tagalog mo, anong sabi? Lenga-lenga. Ang sabi, Lenga-lenga. galing sa Tyre, dumaan siya sa Sidon at sa bayan ng Decapolis, papuntang Lake Galilee. Yun. Papunta pa lang, within Decapolis, hindi pagkalampas na. Although sa ano po, tama rin si Brother Tunying do sa inaano niya eh. Kaya lang parang bumalik po kung titingnan natin yung mapa. Although pag tinignan niyo po yung sa awit at pupuri na yung pinaka misal, parang maliit na misal, ang nakalagay nga po dito, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ng lupain ng Decapolis. Tama nga po siya. Dito sa kaya iba-iba po yung dun sa nakasulat sa mga Bible natin. Iba yung interpretasyon. Hindi, kasi po, bago sila nagpunta dyan sa Tyre at Sidon, galing na siya sa Capernaum eh. Nagpagaling siya. Noong una, galing siya sa Nazareth. Mhm. Hindi nga Hindi siya kaya pinanggap sa Nazareth. Kaya nga, umuwi siya sa Capernaum. Nagturo siya doon at doon may tanggap na tanggap siya. So magmula doon, pumunta na nga sila dito sa Tyre at saka sa Sidon. Nagpagaling pa siya ng isang Phoenician doon eh. Yung Oo. anak ng babaeng Phoenician, di ba? Saka sila bumalik na ngayon dito sa Galilee at dumaan sila sa Decapolis. Kaya ang nasa isip ko,
maaring malamang nga, dapat sa Decapolis siya nagpagaling. Dahil galing na siya sa Capernaum eh. So, sa mga Gentile territory siya pumunta. Sa Gentile territory yun, nagpagaling siya. Pero kung tingnan mo yung tinignan mo yung parang pabalik-balik. Oo. Umikot eh. Umikot niya sa siya. 10 cities. Opo, Dumaan muna umikot-ikot sila. siya. Ang unang city na dinaan nila magmula doon sa Tyro is yung sa Syria, yung city ng Syria. Sakop ng Syria yung hindi ba yung ano sabi niyo ng city yung pinuntahan ni Pablo? Gadara o Damascus. Damascus? Damascus. 'Di ba? Yan ang capital ng Syria, Damascus. Diyan sila dumaan muna, tapos bumaba papunta sa City of Galilee. Pero marami pang city diyan sa may Jordan na sakop ng region ng Decapolis. Kaya nga naguguluhan ako, saan siya ba talaga nagpagaling? Anyway, Sa distrito wherever. ng Decapolis. Doon lang siya nagpagaling para maliwanag na. Yung, Okay, okay po. ang alam ko Anyway. yung Gadara is part of the yung 10 cities yung mga nag-aalaga ng swine tapos Yun nahulog. nahulog. That's Yun, part of doon the Decapolis. pinalipat ni Jesus Christ yung Isa yun mga, sa mga Decapolis. yung mga demonyo doon. Genesaret yun, Genesaret. Gadara. Sa Gadara. Gerasenes. Umkais. Okay. Talata Layo 30. talaga, no? Lumalayo na tayo. Talata 30 Oo nga. saka 34, Brother Alex. Sige po. Anong ginawa ni Jesus doon sa dinilang lalaking bingi at pipi sa kanya? Okay. Matapos siyang ihiwalay yung pipi po at saka bingi. Ihiwalay ni Jesus sa mga tao, inilagay niya ang kanyang daliri sa tainga ng tao at dumura at saka hinipo ang kanyang dila. At tumingala siya sa langit. Nagbuntong hininga at sinabi, Epata, na ang ibig sabihin buksan. Patay. Ay. Ano po? Buksan, hindi patay. Epata. Pag binaliktad mo yung epata, patay daw. Wala namang why doon sa epata. Yan po isa pong gusto kong linawin. Bakit ibang pamamaraan ang ginamit ni Jesus yan sa pagpapagaling ng pipi at saka ng bingi? Hindi laying of the hands, no? Samantalang malimit kung siya ay magpagaling, salita lang kagaya nung anak nung sa Phoenician na may sakit na yung anak. Ang sabi niya lang dahil sa pananampalataya mo, magaling na siya. Magaling na. Pero dito, kailangan pang idut-dut pa yung daliri doon sa tenga at saka dumura siya, nilagyan niya ng laway yung dila ng lalaki. Bakit po ganoon? Okay. Ang dahilan dyan is para ipakita. Kasi remember, ang Hudyo at Gentile hindi pwede magsama. Kasi ang tingin ng Hudyo sa Gentile madumi at hindi maliligtas. Dito pinapakita ni Jesucristo na sa kanya walang Gentile or Jew. So kasi pag ang Hudyo umawak sa Gentile, hindi na siya, kailangan niya mag-purify. Di ba? So, hinawakan niya yung tenga, di ba? Ginanong pa, pinasok. Baka nakakupan tutuli yun. Di ba? At dumura. Ibig sabihin ng pagdura, nakikisa sa ngayon doon sa pinagsama yung kanyang laway doon sa dila ng nakikisa siya. Parang hindi Oo. siya nagdi-discriminate, Hindi siya nagdi-discriminate. So, At saka, napansin nyo, inilayo niya muna yung tao. Kasi marami nanonood ng mga Hudyo. pwede ko pong basahin itong footnote. Sige, bro. Okay. Hiniling nila kay Jesus na ipatong dito ang kamay. Di ba yun yung hiling nila? Ipatong lang yung kamay. Isang paraan ito ng paghingi ng kapangyarihan sa Diyos, pero hindi na kailangang humingi si Jesus. Ipinakikita niya sa kanyang kilos na nasa kanya mismo, sa kanyang pagkatao, ang lahat ng kalusugan
at kagalingang kailangan natin at ibinibigay niya ito sa may sakit. Parang pinakita lang niya yung glory niya. No? Di ba sa Kanyang pagbinyag, hinahawakan din yung tenga ba yun? Or Parang ganun din. Pati yung bibig ba? May mga ganun din ba yun? Sa Forehead. Pero bakit po tumingala pa siya sa langit? Ibig sabihin ng pagtingala niya sa langit, palagay ko nagdarasal din siya sa Ama, humihingi siya ng kapangyarihan sa Ama. Ito Hindi po, kaya? nagduntong hininga si Jesus sapagkat ang taong nasa harap niya ay isang kahanga-hangang sagisag ng may mga mata at mga tainga pero hindi naman nakakakita o nakakarinig. yung buntong Ginawa hininga, example. sign ng Holy Spirit din yan. Opo. Grown. Parang ginawa niya example yung tao kasi kasi hindi siya Okay po. Sige po. Sige po. Salamat. Okay na sa'yo, tinanggap mo na lang. Tatagal tayo yan, tanong ng tanong. Nagugutom na Kuya Seth. nagugutom na si Brother Saints. Okay, alalahanin nyo, nung isang linggo, hindi ako nagtanong ha. Hindi ako nagsalita. Dahil pagkakataon niyang bumawi. Para bumabawi ngayon si Ikaw eh. Brother Tunying. Ito yung Aramaic, no? Ano pa yung mga Aramaic na ginamit ni Jesus? Patay. Ayun. Talita kumi. Talita Kumi. Tsaka may isa pa na Aramaic din. Tabita? Ano ba yan? Hindi, sa bata Talita yun. kum. Kape po, Talita pasensya Yung na sa po. last words na yun eh. Magandang gabi din sa iyo, Brother Kuis. Yung Eloy, Eloy sa Baktani. Di ba? Ah, My God, my God. Okay. My So, God. yan. Susunod, si Brother Jerome. Natawag ko na ba? Hindi pa, no? hindi pa po. Sa talata 35 at 36, ano ang nangyari doon sa bingi at pipi? At ano ang sinabi ng Panginoon Jesus doon sa mga tao? Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. May mga dagdag pa yan. No? Marites. Marites. Oh. Marites. Iba-iba po talaga yung natin, yung Bible natin. Kasi doon sa Bible dito nabuksan ang mga tainga ng tao at biglang nakalag ang dila niyang nakabuhol. Oh. At Okay. kinagubilinan sila. Di ba? Masyadong malalim. At Lalo naman silang ano papahayan. ang Brother Tonying sa talata 37? Ano ang nangyari sa mga taong nakarinig ng kwento? Lenga. Sila'y lubhang nagilalas nagilalas at ang wika nila, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Pakiulit yan sa'yo, Brother Butch. Ang sabi Galing nila, wow, ang Wow, galing talaga nila. Niya, dahil sa kanya nakarinig na ang mga bingi at nakapagsasalita na ang mga pipi. Nasa vernacular kasi yung Bible niya. Brother Galing-galing. Butch. Ang galing-galing. Talagang amazing. Amazing. Nagilala sila. So, nasa Yung po bang pipi ay nakakarinig? hindi. Hindi. Deaf and mute eh. Deaf. Nakalagay kasi dito. Ang pipi. Pipi. Ano yun mute. Mute yun Ah, Nakakagsasalita Ano po ka, kasi pipi. it goes without saying kasi po pagka hindi ka nakakarinig, mahirapan ka rin magsalita. Siyempre, hindi mo alam mong sinasabi nila eh. Hindi ka po nakakarinig. Pero Maybe. yung pag nakakarinig ka, ay pag pipi ka, nakakarinig ka. Pwede, yung Hindi. pipi, yung ibang pipi nakakarinig, di ba?
Hindi naman siya bingi. Pipi lang siya. Walang dila. May Pero dila yung kaya bingi, lang. pero yung bingi sigurado pipi. Nalito ko na sinabi ni. Nalito ang sinabi mo eh. Nilito ka ba, Brother Butch? Oo, nilito ko. Yun daw kasing yung bingi, hindi Keyword. makakapagsalita kasi hindi ka nga nakakarinig. So wala kang idea kung ano yung dapat mong Sasabihin. sasabihin. Unlike yung pipe, pwede siyang nakakarinig. Tama ba? Tama po. Hindi naman ibig sabihin ng pipi, hindi ka nakakarinig. Oo, pero kasi yung pipi, ang pwede nilang sabihin is kasi nakabuhol yung dila niya. Kaya Diba? nga utal eh. Kaya Hindi nakalagay siya- dito, utal. Total, opo. Anag. So, naintindihan na. So, pwede na tayo maglagay na ng keywords, Brother Alex. Ay, keywords na pala. Sige po, saglit ha. Nasaan na ba yun? Epata. 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 Ano rin yun, parang pwede Tunying pwede- epata. i-connect sa di ba yung ni Jesus yung love one na love God above all. Hear, O Israel. Hero Kaya Israel. makinig. Oo nga. Paano siya makakapakinig? Kung ano Ako, siya? Brother Alex, ako. Go! Biyaya ng pagpapagaling. Wala naman dyan ganun ah. Meron ba salitang ganyan dyan? Bakit kailangan bang Anong verse word? daw yun? Saan Opo. verse? Biyaya Buksan. nga. Di ba ano Mabuksan. tawag mo? Be open. Kaya nga po keyword eh. Naghanap tayo nung salita dyan sa mga Oh. talata na magbibigay Oh. sa atin ng ideya. Kaya nga bro. Reflection Keyword yan, na yung biyaya ng sayo. pagpapagaling, di ba? Na? Asan dito yung salitang biyaya? Ano ba yung halimbawa nakatanggap ka na pinagaling, anong tawag mo doon? Biyaya nga, pero wala tayong nababasa ritong talata na biniyayaan yung bingi. Kaya hindi keyword yun. Widen your horizon. Hindi keyword. Pag sinabi mong keyword, yung mahalagang salita na nabasa natin dito sa mga talata. Brother Tunying, okay lang po ba? Brother Sani, okay lang bang alisin ko yung biyaya? Lagay na lang natin yung pagpapagaling. Yun. Yan. Parang I object. Sabi niya. Balik natin. Bakit nyo babasan? Ah, Oo. in parentheses. Magbigay kayo Mag-away ng sila. ganun. Di ba, ang sabi, lahat ng sasabihin natin tama? Bakit Okay. mali? Oo. Ba, parang ano yata eh. Discriminate din yun. Siya na. Hindi-discriminate Oo, na. merong Oo. Parang ayun yung patunayan na saint yan, ha? Meron Oo. pa. Mga taong hinahanap si Jesus para sa kagalingan. Hindi, yung umakay, no? Oo, hindi. Ito Kilala ng alam mga nila tao. na kaya Kilala ng pagpagaling. mga So, tao. hinahanap siya talaga ng mga tao. Ito na po, nilagay ko na po, dinala kay Jesus ang isang pipi at bingi. Okay na po ba yon? Ng mga tao. Ang mga tao ay nagdala na lang. Kala ko magdalo eh. Hindi po, yan nga po, pansinin nyo po dito na mga tao ang nagdala doon sa bingi at utal, di ba? At sila yung nakiusap na pagalingin. Hindi yung bingi at utal ang humihingi ng pagpapagaling. Ano ibig sabihin yan, Brother Tunying? Sinabi mo. Yun nga ang magandang tanong doon. Oo, Bakit yung ibang tao ang namamanhi ka na pagalingin mong itong taong to na pipi at Kasi we intercede for each other. Yun, Yun. intercessory. yun. Opo. Ibig Kagaya sabihin, po nung, we kagaya should po nung intercede.
Yung ano, yung binutas nila yung bubong at binaba yung ano, yung Ay, balda. oo, iba pa Pati yun. yung- Oo nga. Diba? Ang pananampalataya ng mga tao yun, Yun. na pagalingin yung ano. Anak ni Jairus. Oo. Si Jairus intercessor din siya. Oo. Kaya ko po tinatanong kung saan sila nagpagaling. Kasi kung dito sila nagpagaling sa may Galilea na, which is karamihan dyan ay mga hintil, ay hindi hintil, di ba? Sa Hudyo. Decapolis, mga hintil ang nandiyan dyan. Tama. Kaya yung- Nabanggit nga po ni Brother Hector kanina na Oo nga, Gentile. kasi nga, iba yung kapag narito ka sa Galilea, sa teritoryo ng mga Hudyo, iba siguro ang pamamaraan ng pagpapagaling ni Jesus. Hindi, kasi ang kanya nagpaayaw ni Jesus kasi karamihan sa Hudyo hindi naniniwala sa kanya. So nakita mo lahat ng kanyang pagpapagaling batay sa pananampalataya ng mga taong nagdadala sa kanya ng mga may sakit, humingi ng kagalingan. Tandaan mo, galing sa Nazaret, mismo sa kanyang bayan ng Hudyo. Ano sabi niya? He's out of Hindi his siya mind. Walang pinaniwala. propetang Ibig sabihin, kasi sinisiraan kasi siya ng mga paraseyo, mga eskriba. Hindi ba sinabi pa nga siya ay nakapagpapagaling sa pamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul. Sino ba si Beelzebul? Prinsipe ng demonyo. question po siguro yun ng pananampalataya. No? Question ni ng Brother pananampalataya. Kanya Because of their hindi faith. siya makagalaw na maayos. If you don't have the faith or belief that you will be healed, mahihirapan kang gumaling. Kanya kailangan yung nag-i-intercede, mataas ang pananampalataya para ang panggalingan ng Diyos bumaba doon sa taong Amen. i-intercede. We intercede for each other for Brother Amen. Jim. Kaya siya Yan. nagbuntong hininga. No. Yun. Hi! Hey, Nagbuntong hininga. may dagdag pa bang keywords? Sa Yun, tingin ko nagbuntong wala na. hininga. Nagbuntong hininga. Ano ibig sabihin ng buntong hininga? Sigh. Hi! Yung pong isa pinagbabawalan, yun pa isang tanong, bakit nga ba palagi na lang ganun si Jesus? Pinagbabawalan niya, tuwing makakagawa siya ng kababalagan, pagpapagaling, sasabihin niya, huwag niyang pagsasabi, huwag niyang pagsasabi. Kasi I think it refers to the messianic secret po. His Kasi hour has yung not time- yet come. Not yet meron time. kasing instances na gusto siyang gawing hari ng mga hentil. Di ba? O pati yung ketongin, di ba? Oo. Kasi ayaw niyang pagsabi, kung tama si Brother, para hindi pa disclose yung Disclose. kanyang It's divine not character. Ang sabi po ni Brother, mabuksan. Yung be open, nandun na po, Brother Kuis. Nakasulat na po yun. At bakit di naman nakikinig yung tao kay Jesus at sila'y naging marites? Actually, meron ako nabasa dun sa yung kanina. Dito po sa sinabi kasi dun, iba po yung reporting sa pagpapahayag. They are just, tawag dito, proclaiming. The command not to tell to anyone, he ordered them not to tell anyone, but the more he ordered them not to, the more they proclaimed it. They were exceeding the astonishment. Yun po yung So hindi pinagbabawal ni Jesus yun. Parang Pinagbabawal ni Jesus. Kanya lang talagang di mapagilan. Yung kasayahan ng tao, yung paniniwala natin. Opo. Parang inaano na nga nila na pinoproclaim na nga nila. Kaya kita mo yung mga sekta, tingnan mo sa Kibuloy, ang dami naniniwala. Kasi nga, Brother Jim. dami nagsasabi, ganito, himala ni Kibuloy. Meron pa po ba? Wala na. Sana. Wala na. So, tatawid na tayo sa unang First pagbasa na Kaya. galing sa kay Isaiah 35. 35 verses 4 to 7. A. to 7a. At ang magbabasa po nito
ay walang iba kundi si Brother Jerome. Cardinal Alex. Ay, ako ba? Kala ko, second reading ako. Second, si ano pala, si Brother, Brother Jerome na kumakain. hindi, ano siya, Ako, gospel eh. Tapos ka na ba? Hindi, Oo. ang second reading si Jun Dungongko. Jun D. Oo. Ay, First reading, second Brother reading. Alex. First Oo. reading pala ako. Sorry po, binasa ko second reading. Oo. First reading ka. Kanya ngayon, ang papalit kay Brother Jun Dungongko, i-request ko sana si Kus. Si Kuya Kuy. Christian. Koy. Okay po. Ikaw ang So, sa second reading. Basta pakibasa na lang, ha? Wala po ba si June? atin pong basahin. Wala. Pag-usapan natin mamaya. Opo. Okay lang po ba mag-umpisa na? Sige Yes, po. please. Okay. Pagbasa mula sa aklat ni Isaias. Hango sa kabanata Aklat ni Isaiah. 5. Tama po ba? Ng Yes, tama. 25. 25, talata 4 hanggang 7. A. Ito. B, C, D, E, F, G. Okay. 4. May 4. 30, 35, 4. Sabihin sa mga natatakot, lakasan ng loob, huwag matakot. Narito, dumarating na ang inyong Diyos. Hinihingi niya'y katarungan. Siya ang Diyos na nagbibigay gantimpala at dumating siya upang kayo'y iligtas. At mamumulat ang mga mata ng mga bulag, mabubuksan ang mga tainga ng mga bingi, at luluksong gaya ng usa ang mga pilay, sisigaw sa galak ang dila ng mga pipi. Sapagkat bubukal ang tubig sa ilang, aagos ang mga ilog sa disyerto. Ang tigang na lupay magiging sapa, at bukal ng tubig ang uhaw na lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabat sa Diyos. Okay. So, saan ba ako natigil? Kay Brother Jerome na. Brother Saint, sa talata 4, ano ang sinasabi ni Isaiah sa mga nakikinig sa kanya? Brother Butch, Yo, pwede po ba akong kung papayag lang kayo, magbibigay lang ako ng konting sige. paliwanag Background. dito Sige. sa binasa natin. Sige, Kasi po. Pwede ba mahalaga sasagot muna ako? Hindi, magbibigay lang siya ng background, Kaya short gist information. lang po. 5 minutes. kasi alam naman po natin itong aklat ni Isaiah, ito yung panahon na ang mga Israelita ay nasasakop ng Babylonia. Po. That is mga 800 years ago na nandoon sila Before Christ. sa Babylonia. Kaya po itong sinasabi dito binabasa natin ay ito po ay sinabi ni Isaiah nung panahon na yun. Prophesy. So panahon pa yung mga prophecy ito ni Isaiah na siguro binulong sa kanya ni Yahweh, di ba? Yan ang sabihin mo sa mga tao. So ito ay isang propesya 800 years ago. BC. Before Christ. Yun po siguro maganda muna natin alamin kasi nga i-connect natin ito doon sa gospel. Bakit nga ganoon? Ano yung nangyari noon? Yun lang po. Tama. Sige. Maganda yung pagka ng impormasyon. So, kanya nga nangangatakot ang mga Hudyo. So, tanong, Brother Saint, yung mga yung pinagsasabihan sa talata 4, yung pinagsabihan ni Isaiah ay kanyang kababayan,
Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Sino po yung darating? Yung inyong Diyos. Ang inyong Diyos. Okay. So sa panahon na yun, hindi nila alam nila kung sino yung Diyos na darating. Bakit bro ikaw taga-tanong? Hindi facilitator si Brother Butch. Uy, Continue, Brother Butch. Hmm. ikaw na kaya lahat i-assign ko na facilitator para mas maganda. Para maano yung Tama, tama, maiwasan yung tama. So, ano yung tanong mo, brother? Ano? Ano? Brother Tunying? Ano sa tanong mo? Hindi po ako Sagot na po. nagtatanong. Sinagot na Sinasa, po. Ano sinabi mo? Tinatanong kung sino daw ang sino daw ang dumating. Sinagot na sa po. Diyos. Di ba sinagot na? Okay. Opo. Sino ba yun? Sa talata 5, brother ka, Tunying. Christian, Hi, Kuy. ano ang gagawin pagdating ng Diyos? Talata 5, Ang mga- 6. Sige po. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig. Ang mga bingi, katulad ng usa, ang pilay lulundag, aawit sa kalat ng mga tigi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig at ang mga patis na daloy sa ilan. Sa iilan ang muusok na bawangin niyan ang magiging isang lawa at tigang lupa at babalo ang tubig. Yun, 7A, natapos na. Tapos na po. Tapos na. Tinapos So, na. katanungan. Thank you, Ang Kuy. tatanungin ko, brother Hector. Tapos na, Okay, nabasa tapos na na. pala, no? Wala, Tapos na. ikaw na. Basa na. Oh, tingnan mo na, tanungin mo natin si brother Tunying. May tanong ka ba? tapos na po yung 7. Tapos na po. Nabanggit Oo, na po. 7A. Ikaw na. Ano ibig sabihin ng mula sa kaparangan ay agos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga. Ano ibig Sakit, sabihin yan? pakipalawa mo nga. Paliwanag mo nga, Brother Jerome, yung mga bandang huling talata riyan. Yun nga, tatanong ko sa iyo, Brother Tony. Ang ibig sabihin kasi doon sa kanila, hindi ba, sabi mo nga sa Babylon, ano? So, nasa disyerto din parte ang mga Israelitas. Alam mo naman, pagka nasa disyerto ka mainit, so, kulang sila sa tubig. So, dito sinasabi, ang disyerto mismo magiging lawa. So, hindi na sila mahihirapan maghanap ng tubig. Yan eh, pag magkakaroon nakabalik, ng spring water. opo, pag nakabalik na sila sa Israel. Yan. Yan po Yan ang yung sinasabi. pangako. Ito yung pangako. Magkakaroon na ng tubig ang disyerto. Ang disyerto kasi, pag napakainit, maski yung paa mo, papapaso. Saka yung talagang uuhawin ka. Walang tubig kasi nga doon. Hindi pa Kanya po nga ba doon, sila Ang mga nakakabalik tao yun? doon kumakain ng asin para ma-retain ang tubig sa katawan. Tama ba yan, Brother Alex? Opo. Hindi pa ba Ayun. sila nakabalik nito? Hindi pa. Nasa Hindi pa. captivity pa sila sa Prophecy pa, Babylonia. prophecy. Kasi ang title nung sa 35 ko dito, pag-uwi ng mga ipinatapon eh. Tama po. Masayang pagbabalik. So ito yung pangako, pagbalik nila sa Jerusalem. Kaya nga- Hindi pa nangyayari. Hindi pa. Kaya nga ang sabi, huwag kayong matakot. Diba? Kasi takot na ang mga Israelita na nandoon sa Babylonia eh. Dahil ang sama ng turing sa kanila doon eh. Okay. So, keywords na tayo mga kapatid. Keywords na pala. Okay. Meron din the ears of the deaf be open eh. Ayan, doon din, yung pagpapagaling. Parinig ang mga bingi. Number 5. Ano po?
Yung yung pagpapagaling ulit, yung sa yung una mong Makakarinig ang mga bingi. Pagpapagaling. pagpapagaling sa mga pipi, bingi, at Ito pilay. ba Brother Tonying, ito yung tinatawag na fulfillment of the Ah, prophecy sa Gospel ni Mark. Tama ba? Hindi, Isaiah ito, bro. Yeah, tama. Mark na po yung yung pinagkukumparahan po. Yung isang magandang keyword dyan na nakikita ko, yung darating na ang Panginoon. Mabigat kasi yung darating ng Panginoon. Yung mga panahon na yun, hindi nila alam sino ba yung Panginoon na darating. Saan manggagaling na lipi yan? So pwede nating ibanggayan dito sa sa gospel po na andun si Jesus gaya po nung binasa ko kanina, di ba? Hindi na niya kailangan dahil siya mismo na yung siya mismo na yung Panginoon eh. Anong purpose ng pagdating niya, Brother Tonying? Ayan, para dalhin ang Israel. Pagliligtas, di ba? Para dalhin sa bagong Jerusalem. Kasi di ba dumarating siya upang kayo'y iligtas. At ililigtas ka siya ng tao. Di ba? At bibigyan kayo ng tubig sa ilang, sa disyerto, dadaloy na parang batis. Anong symbol? Pananampalataya. Tama, pananampalataya. Wala raw yan. Sabi, Sa tanong naman niya, saan kinuha yan? Wala naman dahil sa verse, keyword. Nasaan daw to sa keywords, Wala naman. Brother Sunny? Oh. Nasaan po? Bro, alimbawa, di ba yung sinasabihan niya ng mga tao, kung walang pananampalataya, hindi sila susunod. Di ba? So yung mga taong pinagsasabihan ni Isaiah, punong-puno sila ng pananampalataya na mangyayari yung mga sinasabi niya. Yun yun. Hindi po. Walang Kaya question. nga po, hindi po nananampalataya yung mga Israelita daw. Kaya sabi, huwag kayong matakot. Yun, opo. Kasi wala silang kapanapananampalataya na mangyayari yan. So, Kaya huwag kayong Ang matakot. sabi nila, ito po kasi lakasan yung mga loob eh. ito po kasi words ni Isaiah is words of encouragement po. So, Yes. wala po Lagyan ng silang walang pananampalataya pa. pananampalataya. Opo, kawalan. Diba? Kakulangan. Kawalan. Ganun. Yung Kakulang. mga Kawalan yung ng mga pananampalataya. Israelita, nandun. Saka alam nyo po, Yan. yung mga Israelita na napunta ng Babylonia, karamihan dyan ay Pwede ba sumasamba na sa Diyos. pananampalataya lang? Bakit Sumasamba na yan. Yung mga Israelita, yung po mga Israelita na nasa lando doon nga sa Babylonia, marami sa kanila sumasampalataya na doon sa Diyos-Diyosa ni Nebuchadnezzar. Kung saan sila napunta po. Opo. In context naman po yung yung sinasabi ni Brother Tonying, Brother Sunny. Kasi po, if you notice, itong mga sinasabi dito ni Isaiah are words of encouragement. Kasi di ba, huwag kayong matakot. Tapos, Lakasan ng iyong loob. lakasan ng inyong loob. At words of encouragement yan. Pero yung mga Israeli, kapag wala sila yung pananampalataya sa Panginoon Diyos, hindi nila maliligaw sila. Kaya nga Sila po, sa mga sinasabi. Kaya nga po sila ini-encourage ni Isaiah. Kasi nga po wala silang pananampalataya. Kaya in the word pananampalataya, yun ang keyword na nakikita ko. Hindi po Bakit keyword nila siya. yung kawalan Faith ng yan. pananampalataya? Yan naman kawalan ng pananampalataya. Ayun po, ito po, opo. Parang hindi ibig sabihin, wala silang pananampalataya, gano'n. Opo. Wala nga po. Wala nga. Kaya nga pinalalakas ang loob nila ni Isaiah. Kasi si Isaiah, di ba parang nagbibigay siya ng Prophet. kasi parang hopeless na yung mga pinatapon yung mga nasa Iba kasi yung sa pananampalataya yan at saka sa magkaiba yun eh. Na virtue yan eh. Hindi, I think kung gusto ni Brother Saint is this,
Sabi nga ni Brother Tunying, lumilipat na sa ibang pananampalataya ang mga Hudyo. Ang encouragement ni Isaiah, huwag kayong mawala ng pananampalataya. Dahil darating na ang Panginoon na mag-iligtas kayo at maghihiganti para pagbayarin ang inyong mga kaaway. Ayan po, okay na po. Huwag Oo. mawala ng pananampalataya. Kasi yan ang sinasabi mo, encouragement eh. Kasi Opo. nga lumilipat na sila sa ibang paniniwala eh. Sabi nga ni Brother Tunying, sumasambas na sila sa Diyos-Diyosan ng mga Babylonian. Ang So, feeling ko po sinasabi kasi, naman ni Isaiah dito, manitili kayo manampalataya dahil darating na ating tagapagligtas. Encouragement. parang ang hindi ang ano dito is yung pag-asa. Not the faith. Oo. Hindi po yung question of faith, kundi yung hope. Yes. Hindi, faith na rin. Kasi pagka wala ka ng paniniwala, lilipat ka na sa ibang reliyon. Parang kumakain ng iba natin na Katoliko, naging agnostic. Kaya nga yung word of pananampalatayang sinabi ko lang para pwede niyong dagdagan ng pero nilalagyan nyo na kaya nagkakaroon discussion tuloy. Kasi keyword lang naman eh. Ano ba yaman kayo? Keyword. Kaya kasi Hindi, kailangan nilinawin kasi yung keyword din. Kasi it can go anyways. Okay. Kasi So, meron pa ba kaya tayo dadagdag? nagbibigay ng mga keywords, hindi naman ibig sabihin na yung keywords na yun ay gagamitin natin sa pagbuo ng hibla. Mag-ano lang tayo. Okay. Ah, Okay. kasi So, lahat ng sasabihin natin, iyan na lang natin na sana tama. Ganon. Okay. So, tapos na ba? So, kung tapos na tayo, meron pa ba idadagdag? O wala na? Lilipat na tayo Next. sa pangalawang pagbasa. Second reading. Kasi, babasahin ni Brother Christian. Ito, unay po yung sa talata muna sa second reading po. Talata muna. Talata. James, James. Opo. Sa ikalawang pagbasa. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, may inaasahang pagbabago at pagkikibago natin sa ating kapwa. Tatanggapin natin ang kapwa, dukhan man o mayaman, bilang kapatid kay Jesus Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasamalantaya sa ating Panginoon Jesus Kristo, ang dakilang Panginoon. Huwag kayong magtatanggi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang mga lalaking nakasingsing ng ginto at nakatamit ng magara. At isa ng dukha ng panay susi ng damit. Kung asikasuhin yung mabuti, wait lang po yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo. At sabihin natin ang dukha, tumayo ka na nandyan. O kaya'y sasahig ka na lang ng maupo. Nagtatangi ng kayo ng gumahatol ng mali. Tignan nyo ang mga kapatid kung minamahal. Hiniran ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kaharian pinangako niya sa mga umibig sa Kanya. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Okay. Brother Hector, sa Yes talata 1, ano ang sinabi ni Santiago sa kanyang mga parehong naniniwalang mga kapatid? Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay
ang tingin ninyo sa lahat ng tao? Yun. Okay. Favoritism. Brother Alex, talata 2. Anong halimbawa ang binigay niya upang lalo pang pagdiinan ang kanyang sinasabi sa mga kapatid na naniniwala? Okay po. Medyo iba po yung nakalagay sa ano ko, pero just the same, parehas naman ng thought. Ang sabi po, baka may pumasok sa inyong pagtitipon na isang taong nakabarong na may gintong singsing at may pumasok ding isang dukha na marumi ang damit. Okay. Diba? Kasi doon sa binasa po ni Kuis, isang magara ang kasuotan, tapos yung isa naman tagpi-tagpi or sinul-sisul. Mag-aara pala, nakabarong, ano? Oo, magara nakabarong. Kami pala, nakabarong. Ikaw, nakabarong ka, Brother Jerome. Nga, elector kami, nakabarong, mag-aara, patay tayo dyan, yaman pa kami. Sa Wala talata 3. Wala akong ginto. Brother Jerome. Ano At inasikaso, ay wala pa pala. ano ang ginawa niyang halimbawa ng pagpansin doon sa sinabi ni Brother Alex? At inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit na magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang diyan. O kaya sa sahig ka na lang umupo. Mas maganda yata yan sa inyo, Brother Butch. Baka may lengga-lengga rin dyan. Ang maganda nga dito. Lengga-lengga. Kung mas pinansin nyo ang may magarang damit, sinabi nyo po sa kanya, dito po kayo mo po. Tapos doon sa mahirap, tumayo ka dyan o kaya dyan ka na lang sa sahig. Yun ang sinabi. Ay, pareho lang. Okay. Brother Tunying, sa talata 4, anong ibig sabihin nung sinabi ni Brother Jerome pag inang ginawa? Talata 4, Opo. ang layo na. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Ayun. Pero ng favoritism. Favoritism, yun. Okay, Brother Saint, Discrimination. Prejudice yan. ano ang payo ni Santiago doon sa kanyang ginawang halimbawa? Tignan kong minamahal. Talata 5. Hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kariyang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ayan. Okay. Bakit? Okay, words na tayo, Brother Alex. Andyan na yung sinabi ni Saints na pananampalataya. Keyword. Connection. Keywords. Okay. Discrimination. Discrimination. Pagtatangi, Favoritism. Pagtatangi. Yan. Yan. Okay, lagay mo. Yan, pagtatangi. Tsaka din yung pananampalataya, sinabi din dyan. God choose the poor. Bakit niya pinili ang mahihirap? Ano po? Discrimination ba lalagay? Ano po? Pagtatangi. Pagtatangi. Okay. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito Mm. upang maging mayaman sa mundo? Mayaman O sa maging mayaman pananampalataya. sa pananampalataya. Eh di nang di-discriminate lang si Lord kasi poor lang yung pinili niya. inasikaso, Hindi naman inasikaso daw na sikaso. Hindi, para yung mga naniniwala sa kanya, doon niya mapapatunayan kung minamahal niya ang Diyos pamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Diba? Sa mahirap. Sino ba yung Hirap. nangangailangan? Hirap. Kasi yung mga dukha, wala silang ipagmamalaki. So they will be obeying. Sila yung susunod. At sila lang yung Sa tatawag sa mayayaman, Diyos. sabihin nila, meron akong ganito, bakit kita susundin? May pera. So, Diba? Yun naman yung explanation dun sa ano eh. So, meron pong itchinat. tsaka blessed Kapwa are daw, you who are kapwa. poor, di ba? Sabi ni Brother Kuis. Kapwa. Asan yung kapwa dun? Kapwa. Saan yung kapwa? Asan dito Kuis yung kapwa?
yung mahirap at mayaman, kapwa yan. Okay. Tama ba? Okay. So, tapos na yung ating may dadagdag pa ba kayo? Yung poor kasi nasa Paghahatol, attitude yan, di ba? humahatol. Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. It's yours. Yung sinabi ni ba Director, paghahatol daw. Nakalagay na po. Paghahatol. Pagtitiyo, Panginoon. Ano yung pagtatangi? Favoritism? Magtiwala. Yung pong Pagtiwala. discrimination yung pagtatangi. Kasi doon sa umpisa nga dito, mga kapatid, huwag ninyong isama sa relihiyon ng ating maluwalhating Panginoong Hesukristo ang pagtatangi-tangi sa mga tao. So yun nga, avoid discrimination. Pantay-pantay. Gusto niya talaga pantay-pantay. Okay na po? Hi. Hello. Kene. Reconnect na. Alam niyo dito sa kinonect ni Father Almasan. Yung tatlo nakakonect sa kanya. Kaya kasi tinignan niya kasi yung weight. Tinitignan niya po yung weight ng kung alin yung, ayan po, yung gesture ni Christ, the healing. Asan na yung text? Ito po yung pinagsama-sama niya. Reflection. Hindi. Sumobra na tayo. Yan. Ang pinocus niya, ang una kasing reading daw is focus on not fearing. Huwag daw matakot. Yung second reading naman is impartiality. And then yung gospel daw is on healing. Healing naman yung pagpapagaling nga yung So, paano niya inilagay? Ang finocus niya yung healing. We should be healed from our fears. God comes to restore us. Ayun, di ba dumating nga our health, yung sa Psalm yun. The poor are healed. Ito naman ginamit doon sa kalawang pagbasa when they are not discriminated against in our celebration. Tapos sa gospel, yun nga, yung pagpapagaling sa deaf mute. Okay, ano? Sinare ko lang po. Okay, so ano po ang Ano yung ating keyword sa sa paghibla? Yung Pagpapagaling. healing. Healing, tama. din. Pagpapagaling. Pag-discriminate, pag-discriminate. Pagpapagaling. So, may hirap. Mahihirap. Hindi, yung sinabi ni Saints, pananampalataya. Kasi paano ka gagaling kung wala kang pananampalataya? Impartiality. Ano yung impartiality? Di ba wag Sa second reading naman. wag magtatangi, ganon? Impartiality. Favoritism, walang favoritism. Tagalog na lang po, sabi nyo, brother Tonying, gusto nyo Tagalog eh. Di ba yung walang pagtatangi, yung walang favoritism? Walang binibigyan ng importansya. Yan nga po. Anything else? Ang ang salmo po is kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang gospel acclamation is ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. So, tungkol talaga sa healing at pagpupuri sa Panginoong butihin. Ano po hibla natin? Ano po ba kayo nakikita? Inasikaso, Meron pagtatang. na, meron na siya, Yun, meron na yata
Galing ah. Ayos parang prayer na yan. Oo nga eh. It's a prayer. Copy. And then, yeah, place without formatting. Nakikita niyo po ba? Or nakaharang po? May nakaharang po. Nakikita niyo po? Okay yan. Ah, okay yan. Another himla. Ano po? Nakasulat na po? Hindi pa. Panginoon, Ikaw magsusulat. Ayaw magsulat ni Brother Butch. Pwede po doon kayo magsulat sa chat, mas madali. Kasi- mahina ang aking pananampalataya. Ha? Ano po? Mahina ang aking pananampalataya. Tulungan mo pong akong tumatag sa aking pananampalataya. Tama po yan. Nakikita niyo po, Brother Butch, Panginoon, Yeah, nakita ko. sa aking pananampalataya, tulungan mo akong... Okay na po ba sa inyo yan? Ano po yung... Baka may mali akong na-type. Meron po akong hibla. Help my unbelief. Go ahead po. Bro. Ang mahihina at mga natatakot ay bibigyan ng butihing Diyos ng kagalingan. Dagdag mo na rin yung mahihina. Ibig sabihin mahihina, kasama na dyan yung may sakit. Ano po? Doon sa mahihina, isama mo na dyan yung may mga sakit. Yan, ang mahihina at may mga sakit at natatakot ay bibigyan ng butihing Diyos ng kagalingan. Pakitignan po, Brother Tunying, kung tama yung tinype ko. Brother Alex, meron pa ako isa. Go ahead. Wow. Ano ba? Nawala tuloy. Ano ba? Pero ako nilagay sa kuha natin, Ay, Chat? meron po ba? Asan po? group chat. Group chat. Ayaw nyo dito sa chat, ano natin. Nahirapan ako mag-type dito eh. iPad lang ito eh. Sige po, sandali lang. Ang Diyos ay hindi, asan na yun? Hanggang doon pa sa para sa kanyang anak. Tama po ba, Brother Hector? O, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng kanyang anak. Ano, Pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa lahat. Ang Okay. gusto niya ay ang ikabubuti Ay, hindi ko ng nakita lahat. yun. O kaya ang nais niya ay ang ikabubuti ng lahat. Parang ganun na lang. Nice niya. Niya'y ikabubuti. Ay ang ikabubuti lang. ng lahat. Tama po ba? Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng kanyang anak. Pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa lahat. Ang gusto niya ay ang kabubuti ng lahat para sa kanyang anak. Ay, nandun na pala. Nakaano na pala. Parang redundant. Opo, teka. Baka na-kopya na. Ang gusto niya ay ang ikabubuti ng lahat para sa kanyang anak. Tama, hanggang doon lang po. Okay. Oo. Alex, may isa pa. Ako. Pantay-pantay. Then Alex, meron din ako. Ang dami oh. Dami Ay, meron din pala si ano. Lalagay ko na lang Ako din meron. Oh, Sana copy. Saglit lang po. Salali lang. Ako rin.
Ayan na yun sa iyo. Nilagay ko na. Wala pa ako. Ha? Kay ano yan? Ay, kanino ito? Kay Kay Brother Hector din pala yun. Sorry. Ano po yung sa inyo? Brother Sunny o Brother Butch? Ito, tinatype ko na. Para Okay, Brother Sunny, ano po yung sa inyo? Nakatype na rin po ba? Hi. I-modify ko lang akin. Ang gusto Siyempre, niya dalawa ay na, ang Alex. ikabubuti ng bawat isa. Tayo ay tinawag para mag-intercede. Mabubuti ng bawat isa. Oo. Kung may sakit at nanghihina. Isa. Tayo ay mag-intercede. Yeah. Intercede to the Lord. Ako, wala na ako kasi ang dami na. Oh, ang dami na. Pipili na lang tayo Dadagdagan ko dito. lang yung kay ano. Dagdagan ko lang yung kay Brother Charles. Oo. Lagyan mo ng at may padama ang pagmamahal sa iyo o pagmamahal sa Diyos or sa iyo. At dito na lang sa kapwa. At may padama. At may padama ang pagmamahal sa iyo. O sa Pagmamahal ng Diyos. pagmamahal. Panginoon na kasi. Ay. Okay. Pagmamahal sa iyo. Pagmamahal sa iyo. Okay. Pakisulat Capital yung ay. Para at least neighbor Sige. tsaka God. Okay. So meron pa pong sinulat. Si Brother Bush tayo itinawag para. Yung intercede kay Brother Boots, meron pa siya. Oh, Okay. dagdagan pa yan, brother to. Jerome, dagdagan mo pa o i-edit mo. Ano to? Nanghihina. Brother Saints, nasa na yun sa iyo? Nasa sa chat yung Sa chat po ba? Sang chat po? dito, Kindly specify. Wala naman eh. dito, hindi ko naman sinabi dito sa sa LBS. Wala po. Walang pumasok, brother. Wala pumasok po. Mga ibang LBS yan. ah. So yan, Mas Wala ba? maganda, alam niyo po, mas maganda dito kayo magta-type sa may chat box dito kasi nasa-save po ito eh. kaya nga nagdito ako nag-chat Pakitingnan po, Wala, dito wala, na ba? Join Ang us. tuwala, Sony left. Sony left. Pwede po sa messenger. Hindi, kasi- Brother Charles, nasa-save ko po dito yung ano, kasi continuous chat po itong itong Zoom. Sayang po kasi yung niya yung tawag dito. Kung sa Zoom, sayang naman yung mga Yung provision niya. yung provision niya kung hindi natin Ano ba ginagamit. sign yun? Yung kwan? Yung parang conversation na kwan? Sign? Opo. Doon sa chat, opo. Nasa-save po yun dito. Kaya pag in-open ko siya ulit, continuous po yung group chat natin. Saan Memory. po, Brother Sonny? Where is it? Baka hindi niya na-send, Ibang na-press yung send. LBS yun pumasok. Ibang Saan po? Baka hindi Kasi niya na-press pala- yung enter. Saan niyo po tinype? chat group ng yan, handmade. Wala dito eh. Hindi nagpasok yung sa'yo, Baka brother. nasa sa coordinator po ba? Baka sa handmade pumunta yan. Baka servants. Hindi, wala rin sa coordinator eh. Maghahanap pa ako. Sandali, MFC. Yan na! Inulit ko lang. Ayun, pwede naman pala dito eh. You're making my Hindi. life so difficult. Pero yung kasi yung laptop, Joke lang po. lumipat ako sa mobile kasi yung laptop ko, nagsabi ko nga, di ba, nag-ano na siya.
Wala ba tayo ng lumaki nito? Precise window. Ba't ayaw lumaki ng aking ano? Sino yung babaeng ito? Apo ko. Apo mo Apo yan? ko sa pamangkin. Oh, Laki no, ah. Malalaki na po Malaki yung mga apo ko lalo sa eldest namin. Mas malaki pa Mga sa'yo. graduate na sila. Ah, Mga graduate na sila kasi. kailan kaya magkakaroon si Brother Alex? Alin po? Ng apo. Yun nga eh. Hanggang ngayon wala pa rin eh. Sandali lang po nawawala yung anong advance share. Ba't hindi ko ma-share yung ano? Galing yan si Christian sa Baguio ng CLS. Oo nga eh. Nasa na yung LBS. Okay. Paste without formatting. Ayun. Hindi na ang dami niyan ah. Pwede na pong pumili. Pili na. Nakikita niyo po? Number 1 na. Pili ka na rin, Brother Alex. Ayan po, ang number 1, Panginoon, buksan mo ang aming puso at isipan upang makita po ang pangangailangan ng aking kapwa at maipadama ang pagmamahal sa iyo. Panginoon, mahina ang aking pananampalataya, tulungan mo akong patatagin ang aking pananampalataya. Ang mahihina, may mga sakit at natatakot ay bibigyan ng butihing Diyos ng kagalingan. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng kanyang anak, pantay-pantay ang kanyang pagtingin sa lahat. Ang gusto niya ay ang ikabubuti ng bawat isa. Tayo ay tinawag para mag-intercede sa ating mga kapwa na may sakit at nanghihina. Sa Panginoong Hesus, makakatanggap ng biyaya at pagpapala, buksan ang ating puso at kaisipan at sumampalataya. Very active ngayon lahat ng members ah. Oo nga ako lang ang wala eh. Diba dyan, dala-dalawa pa eh. Oo nga Ako, Sana po, alin na po ang pipiliin natin? nakikisundot lang ako. At votation na lang. Opo, ano po? Ikaw, Ako, Brother Alex. Hindi makita yung bandang huli. Ay, sorry po. Kasi lilitan ko po kasi Oo. medyo malaki na siya eh. Ayan. Ayan, nakikita niyo po? Oo. Ang sabi niyan, si ikaw Brother Alex, wala. Ang hindi Ako lang po ang wala eh. Pero ang napipisil ko po, mamili. ito po ang una. Ikaw na mamili. Okay. Ito na po ang aking napili. Ang una. Copy. Number 1. Number 1. Inspired to si Kuis. Oo nga eh. Kasi nagaling ng CLS. Birthday pa. Ano ba yung nakalagay sa Panginoon? Naka-birthday lang. Paano mabubuksan ng ano? Buksan ang aming palad. Turuan mong mag-alay. Ano na po ang ating hugot? Pwede ng hamon yan ah. Yung hibla natin parang prayer form, ano? Oo nga po eh. Meditation yan on the word. Ano po ang ano? Paano? Ano bang hugot natin? Hi, hello, si Brother. Paano ko maipapadama ang pagmamahal ng Diyos sa aking kapwa? So dito yung sagot.
Yun yung sagot, nandun na rin sa ano natin. Natalakay ngayon, di ba? Na huwag tayo mag-discriminate. Di ba, in so doing, pinapakita natin yung ating pagmamahal. Kung hindi tayo mag-discriminate. Tama po ba, Brother Tonying? Brother Opo, Tonying, walang pagtatami. yun. Paano ko maririnig ang salita ng Diyos sa gitna ng mundong maingay? May ganun ba yun? Ulo! So, sa gitna ng mundong magulo, maingay, at marahas, at ano pa? Kibuloy at Parahas at mapaimbabaw or mapag-discriminate. Pag-imbot. Mapag-imbot. Oo. Oo, talaga naman ang mga Filipino ano ibig sabihin expert. ng mapag-imbot? Ha? Ano yung mapag-imbot? Yung sarili Maramot. ikaw lang ang bida, ikaw lang lahat para sa yung kabubuti ang iniisip. Oh, Kaganda na ite. ganun ba yun? Oo. Mapag-imbot, di ba? Self-center? Oh, Maramot. maramot, oh, yun. Yun ang alam ko mapag-imbot, maramot. At saka yung, ano nga yan? Sarili mo lang ang tinitingnan mo. Yun. Selfish. Selfishness. Sarili. Egoistic. Mhm. So ano po ang ating hamon? Parang Huwag magtangi. Ha? yung Sige, meron yatang natanong. Anointing of the sick. ayun, yung parang dapat nakakonect tayo sa mga sakramento kasi yun yung parang Oo. yung simbolo ng ni Jesus ng Oo. ng tenga sa ganyan. Oo. Kino-connect niya tayo sa simbahan sa sakramento So, para makarinig ka. Oo. Makarinig ka sa pamamagitan ng liturgy of the word, makarinig ka sa pamamagitan ng communion, kumpisal. Ito yung mga grasya na So how do you word it in Tagalog? Gamitin natin or paano ba yung sakramento? Tanggapin natin, no? Tanggapin natin ang mga sakramento ng pang simbahan tayo ay gumaling. Tama ba? at lumago sa ating pananampalataya. Kasi may di ba, healing dapat. Oo. Healing. To the sacrament of reconciliation. Healing. Pwede idagdag? Sige po, go ahead po. Ipamahagi ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa sa pamamagitan ng paggawa ng works of mercy. Ano ba ang works of mercy? corporal works of mercy and Oo. spiritual. Dalawa yan corporal and spiritual works of mercy. Kaya sakramento na is spiritual yan. Kaya sa corporal works The na tayo. naked, feed the hungry, Pamamagitan ng corporal. Pagkawang gawa sa Corporal. ating kapwa. Tawang gawa. Yun, tama yun. Ng tawang gawa. Tama? Yun na yun, ano? Oo. Yung oo. corporal works of mercy. Tama po ba yung spelling or mali? Tawang gawa. Wala yata siyang Parang hyphen. paggawa ng kawang gawa. Ng paggawa ba? Ng kawang gawa. Pagkawang gawa sa mga nangangailangan. Tama po ba? Brother Saints, ano na masasabi mo? Filipino teacher. Mas maliit pa sa langgam. Mas maliit pa sa langgam? Ano bang gamit mo? Naka-PC ako eh. Malaki na siya eh. Lalakihan ko ha. Pag nilakihan ko po kasi nawawala na siya sa field. Opo, ayan. Malaki na. Brother Tunying, umiingay na naman po yung inyong may feedback. Opo. Ano to? Yung sa Live the World, isa lang to?
May period po. Dapat i-slash mo dapat para parang dalawa siyang Another yung paragraph. bahagi, ibang ano to, ibang Ibang paragraph. challenge to, ibang challenge, yan, ganyan. Ipamahagi ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa sa pamamagitan ng kawang gawa sa mga, yun, pwede. Pwede Kahit po yan. bang instead na ipamahagi, ipadama? Tama po ba, Brother Hector? Oh, Instead yan na sa ipamahagi. Yeah, tama, Hibla- pwede yun. nasa Ipamahagi hibla natin to yan, good kahit to padama, di ba? works of mercy. Happy Teacher's Month po, Tito Saints. Ito ba mga Brother teacher? Sunny, Happy Teacher's Month daw po. Teacher Sabi ba ni Luis. si Hindi, ang kanyang sister wife ay teacher. Ay dating teacher. tsaka birthday ni Mama Mary? O nga, happy birthday. Kaya lang, pag Sunday po kasi tumapat yung ano ni Mama Mary. Monday na. Ang binibigyan ng ano is yung tawag dito, yung Sunday na liturgy. Monday. Hindi yung ano niya, hindi yung kanyang kapistahan. Except yung ano yata, except yung December 8, yung Immaculate Conception, yun talaga sineselebrate. So pwede ba ipatugtog yung Hindi po pwedeng magpatugtog ng Marian na songs during sa Mass. Pagka meron lang pong mga Sa pag-aalay entrance. ng bulaklak at saka ano, yes, pwede. Adjust sa December 9. Oh, yun nga. Kasi laging priority po is ano, yung Sunday na liturgy. December 8 is Sunday ba? I don't know, let me check. O nga no, Sunday din. Opo. Pareho. No, it's Monday. Ayaw Sunday. nga. Pwedeng i-modify yung kwa natin. Sunday nga. Ano po? Go ahead po. Yung sa hibla, Ano po? Ano pong gusto niyo? kunyari sa bandang huli, Panginoon, buksan mo ang aming puso at isipan upang makita ko ang pangangailangan ng aking kapwa at maipadama ang pagmamahal mo sa Kanya. Di ba tawag ganon? Kanino ba itong pagmamahal? Kay Lord o sa kapwa? Kay Lord. Kay Kay Lord. Lord. Kasi yung isa, kapwa. Ito naman, kay Lord. Di ba? Love God and love your neighbor. Opo. Or loving God through your neighbor. So upang makita ko ang pangailangan ng aking kapwa, yan, neighbor, at may padama ko ang pagmamahal kay Lord. Oh, ang gawin na natin, at may padama ang iyong pagmamahal. Alisin na natin to sa iyo. Okay lang po ba? Oo, mas kwan yan. Mas clear. Parang yung Oo, God's love. oo, yun. Tama po ba, Brother Jerome? Or would you prefer it na yung tayo naman yung mag-reciprocate? Reciprocate dapat tayo eh. Panginoon, buksan mo ang aming puso at isipan upang makita ko ang pangailangan na aking kapwa at may padama ang iyong pagmamahal. Kasi parang His love is flowing through us. Oo. Oo, you're praying to God para buksan niya yung puso para ma-share mo sa iba. Hindi lang Parang sa iba, kati kay Lord. Kasi we are doing an exchange of love between the Lord and us. Kasi nga, dapat love God with all your heart, with all your soul, with all your might, with all your, di ba? So this is, we ask the Lord to give us this, kaya nga, Tama na. love God, love Pero ang love, as yourself. nanggagaling talaga kay Lord yan. Kaya para Yes. tayo nagiging channels to show His love for others. And then we give back that love kasi we give Kaya nga, glory siya nga ang to the source Lord, ng love eh. Kaya Oh. parang instrument lang tayo ng kanyang love. And siyempre, we are the way, the means of His love. Kasi kung hindi mo may prove na mahal mo si Lord, kung hindi maabot sa neighbor mo, Hindi maabot sa? hindi mo na i-convey sa neighbor mo. Kaya, Kaya nga, isa yung sa neighbor, isa rin yung kay Lord. Dalawa yan. Oh my God, she's banging on the door. So Lord, give me that Yan. love
Para mas So, mas maliwanag po ito, Brother Hector, na doon sa gusto po ni Brother Jerome. Tama po ba yan? Panginoon, buksan mo ang aming puso at isipan upang makita ko ang pangangailangan ng aking kapwa at maipadama namin ang aming pagmamahal sa iyo. Yan. Oh, okay. Okay yan. No, Para mali. para reciprocate, para ma-reciprocate din naman. Brother, Right. ano, Oh, Both ways, Brother, ano? pinapakita natin Oo. yung Showing your love natin love sa to neighbor neighbor and because also you to love God. God. Oh, out of love Brother, for God. Yo! kasi yung ano mo, yung ko, ba't naging namin? Ha? May padating namin. O di palitan natin to ng namin. Ama namin, Panginoon, sumasalangit. sabi, Panginoon, buksan mo ang yan, ang aming puso, gano'n. Ayan, Yan. ayan oh. Isipan upang makita namin ang pangangailangan ng aming kapwa at may padama namin ang Talagang namin teacher ng Pilipino. Aming puso, di ba may aming puso? Wala namang Aming puso dapat yun. aming. Oo. Kasi yan, parang Kasi pwede mong gawin personal prayer lang, ikaw lang nag-communicate kay God. Kaya kung dinadamay mo lahat ng mga kasamo, iba rin, communal magkaiba prayer. rin ang opinion nila. Communal naman kasi na po para tayong lahat na. Sabagay. Okay, as Ama of now, namin. communal naman. Okay na po ba sa inyo, Brother Saints? Parang nilalagnat yata ako. Ano? Tanggalin mo na Okay yung na, bro. tanggalin mo na yung may padanama namin. Tanggalin mo yun ang namin doon. Ha? The word namin. Tanggalin na yung the word namin. May padama namin. Ang aming Mamahal. pagmamahal sa iyo. Oo, Tanggalin mo tama. yung Parang word redundant namin. na nga. May namin na may amin pa. Yung may padama namin, tanggalin mo yun namin. Yung sa dulo. Ang aming. Oo. Oh, may padama. Tanggalin mo yung namin. Namin. Yan. Yan. Okay. Yan. Yan. Pero sa correct na ano po, grammar, meron dapat yun. Sino Pilipino? Parang kasing kapos po siya eh. Oh. Pangailangan ng aming kapwa at maipadama ang aming pagmamahal sa iyo. Dapat, sino yung nagpapadama? Hindi naman pwedeng sabihin na ano na yon, given na. Siyempre tayo pa rin yung magpaano. Yung una kasi, ginamit mo na yung amin. Amin, tayo na. So, ano mo na, parang yung mga gagawin mong susunod, tayo na, parang gano'n. Doon sa Kasama. subject. Nandun sa subject, no? Yung Oo. aming puso at isipin. Well, okay. Pwede na siguro yan. Namin ang pangangailangan ng aming kapwa. At pwede rin, kasi may makita namin eh. Kung halimbawa, kung gusto mong lagyan ng namin, tanggalin mo yung aming. May padama namin ang pagmamahal sa iyo. Tanggalin mo yung namin doon. Yung namin doon sa ano, aming pagmamahal. Kung yan may padama namin ang pagmamahal sa iyo. Redundance kasi. Okay na siguro po yan. Okay na, baka lagnatin Okay ka na na. yan? Parang nilalagnat na po yata ako eh. Ilog ka na ng tubig dyan eh. Ano, O, ano? panay nakainom ko na Ano? tubig eh. Oh, mga kapatid, Picture ayos taking? naman lahat. Ayos na? Picture taking na ba? Hindi, meron pa tayong ano, magpe-prayer ka pa, Brother Hector. Okay, Brother Okay. Hector, closing prayer please. Pagdasal natin si Brother June. Ilagay Opo. natin na ating pong mga sarili sa presensya ng ating Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami ay muling nagpapasalamat at sinamahan mo kami sa aming LBS ngayong gabi. Maraming salamat at nandiyan ka palagi sa lahat ng yugto ng aming buhay, lalong-lalo na sa panahon ng nakakaranas kami ng pagsubok at kagipitan. Maraming salamat sa kaligtasan at tagumpay sa lahat ng aming mga pagsubok. Panginoon, gawin mo kaming laging nakakapit sa iyo. Gawin mo kaming laging tapat at masunurin sa lahat ng utos mo. Patibayan mo ang aming pananalig at pagtitiwala sa iyo. O Diyos, anumang maratnan namin sa aming buhay.
Bigyan mo kami ng maayos na pagtulog ngayong gabi upang muli kaming handang gampanan ang lahat ng nais mong ipagawa sa amin sa aming paggising. Lahat ng ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo. Amen. 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 Dualhati sa Ama, sa Ama, Anak, sa at Espiritu sa Santo. Espiritu Santo, Kapara kapara ng unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Brother Alex, meron Amen. pang isa.